Okay, so good afternoon kada atong tanan no, atong mga ate natin ni Kuya Kim. So sa mga maabot pa kanang taon-taon, pray nga mas daghan pa gyud ang mo-attend mo abot dining dapita. So we are very happy and we rejoice no. We praise God sa inyong mga presensya dining dapita despite sa kabisi sa atong mga kinabuhi, but you chose to come here para together we can have our fellowship and yearly gathering. Kausara gid siya sa usa ka tuig. So we are praying in our next fellowships and gatherings mas daghan pagipunta ang hikapon sa Ginoo para mo attend gayon. So as we start our fellowship and gathering today, let us open it with a prayer. Sa among awhagon ng tanan, so please barug in giving reverence to our Lord. So let us go to the Lord in prayer. Our sovereign God, we come before you with humble hearts, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, who is eternal life, the very word of life. We praise your holy, holy, holy name, O God. Thank you, Father, for placing in our hearts the desire and the zeal to come together in this place today to worship you in spirit and in truth as one body. Thank you for your faithfulness and goodness in our lives, O God. Thank you for putting that saving faith and saving grace which enables us to persevere through all the sufferings, trials, and tribulations of life. We hold on to your promise, Lord, that all things are working together for good to those who love God and are called according to His purpose. Lord, as we gather in prayer and fellowship today, we remember your word, for where two or three gather together in your name, you are in the midst of us. Thank you for dwelling among us, O God. Cleanse us, O Lord, from all our wickedness and our unrighteousness, O God. Make us holy, for you are holy, and no one sees you without holiness through faith in Christ, O God. Help us, Lord, to live lives that glorify you, both privately and publicly, O God. Place in our hearts, O God, the desire to value what has eternal value, eternal worth, O Lord. And help us, Lord God, to make you as our greatest priority above all the fleeting pleasures of this world, O Lord. We are no longer living in darkness, but walking in your marvelous light, O God. Strengthen us, O God, to finish the race, that one day we may hear you say, "Well done, my good and faithful servants." We will continue to praise you, worship you, call upon your name, O God, in every season of our lives, O Lord. And we ask, Lord, for more souls, Father God, ngayon mong pagadalon din higapita, O Diyos, in our future gatherings, O God, in our future fellowship, O Lord. Lord, harden not their hearts, O God. Let them hear and let them see your truth, the truth that transforms our lives, O God, all by your grace. Lord, help us to worship to you today with a sincere heart and pure hearts, O God, in reverence and holy fear. For these we ask in Jesus' saving name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Naigsuon, naigsuon sa naigsuon. Ako basahon, short na naigsuon sa Psalm chapter 95 verse 6. And they, "Oh come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Savior." Naigsuon, nagtapok pa dili lamang sa pag-awit sa atong buhay nga Dios, but to enter sa presensya sa atong buhay nga Dios kasi nagmugna sa tanan naigsuon. Ania ang Dios kauban nato nga igsuon. Una, let us tuo ta sa tubuhi ka Dios mga igsuon, atong surrender tanan kabalaka, problema, kabug-an nga atong gidala mga igsuon sa halaman sa atong buhi nga Dios. As we worship, inaawat ang atong pray, ang kanta nato atong bumuong nga prayer mga igsuon. Kung atong word nga, himong sincere mga igsuon. Let us bow down sa atong Dios.
Kay siya ang maker, siya ang creator sa tanang butang maigsoon. Siya lang mga kaya natong pagadaygon. Amen maigsoon. Busa atong awitan, atong buhay nga Dios, o busa ka ang mga alaw itong maigsoon alang sa pagdayo nato sa pagbuhay nga Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord.
Praise the Lord. You can be seated, my zone, for the Cristo Jesus. Okay, we will be trying our best nga ato aning ma-maximize atong mga panahon before we go to the Word of God sa atong nabatasan. Every Living Saints Fellowship mag-offer tag any amount para sa atong building project. So, atong buhaton karon, mag-offer tag any amount, atong kalipay ang pagtabang sa kahanublak sa 15, that's good and help already. So, praise be to the Lord. So, mawit tao kanta, muhatag sa kalipay, and then we give it into the Lord. And after which I will share God's word. Amen. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, uban sa pagtuon, tayong daan Diyos, susaligtan niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ito, diligin ka kaya. Praise the Lord. Sa kawiro tanang, marog ta. Atong i-offer is Ginoo atong isang hatag. Sa Dios na bigamhanan, salamat kay sa mga blessing imong ihatag namo. Aging suporta Ginoo nga puhon among pangandoy nga makabuhat og lig-on, air condition og for presentable nga balay tigumanan ang sipag family nga imong gisugdan. Prayer namo Ginoo maabot ni in due time. Thank you for using us to fulfill that. Every day, every Sunday, every month, naman Ginoo yung i-fulfill pinagi ka namin. Bless everyone in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise be to the Lord. Okay. Sige, so, kinila kong gamitan. Okay, subject, praise the Lord. Sige, so, ang akong ipaambit nga pulong sa Ginoo maigsuon, kasi gamay kay nagbubol kayo. Mubo lang ni siya tungod kay ang focus ginato karon prayers man. So, duha man gud ni ka event ato ang gisagol into one. First was katong Living Saints Fellowship wherein atong i-celebrate ang Reformation Day. Tungod kay mauni ang panahon nga we go back to the Holy Scriptures. We go back to the main thing, and that is the Bible. And then, butang po nato din ang congregational prayer gathering wherein mag-pray ta together, atong ilista atong prayers, atong iusa pagduol sa Ginoo. Then we will revisit that one in the next year, mga igsoon. So, karon, let's just have the start here with the call of Reformation. Usa may gitawag na to cry of Reformation. In the history mga igsoon, dili lang nako himuon nga sophisticated kayo kay base maburigan ta kay history ra kaayo, pero once upon a time sa time in the 15th century sa time nila Martin Luther, grabe kaayo ka powerful ang Roman Catholic Church. Powerful kayo in the sense nga kung wala sila, wala'y kaluwasan ng tao. Kung wala mag-absolve ang priest, kung dili ka misahan, dili ka dagkutan, dili ka everything buhaton sa kalag, dili ka maluwas. And so, for the person nga maluwas, katong nangamatay na, kinahanglan sila mo avail sa gitawag na itong indulgences. Indulgensya. Kunya, mo ka dito sa iglesia sa Roman Catholic Church para bupalit ni ini. Pero dili nila kuno ng word palit tungod kay mura siya negosyo. Ang ila is donate tag. Pero ang klase nga donation, dili po sila mo give sa serbisyo kung pananglitan, dili po mo donate. So, kung imong analyson, still, it is paid na klase nga serbisyo. Motong si Martin Luther nga usa ka priest maigsoon, nisumpak na klase nga pagtulunan hanglang ta mo pagawas og kwarta para
misahan, ampuan, thereby maluwas. Kung walay kwarta, din dili gyud makadawat sa kaluwasan. Mao nang ang mga Christian atong panahon na naka-realize nga kining atong pasilungan nga simbahan ni simang na ni siya, butang talang matrace nato gikan sa panahon sa mga apostoles, apan ni simang na sila along the way kaya naman ang ilang doktrina is progressive na mga igsoon. So unsa di ay battle cry sa Reformation. Minong gitag Reformation, reform. But pasabot, Ecclesia Reformata, ang simbahan dapat anam-anam siyang ma-reform according to the Word of God. Kaya ang simbahan dapat din siya ma-reform according sa culture sa tao, according sa high-tech nga kinabuhi sa tao. Kaya uban, ang church na reform, pero in accordance sa taste sa tao karon. Kaya ang tao, ganahan naman siya o kana high-tech, di ba? Bible, mo na siyang cellphone. Di ba? Reform. Ang simbahan. Let's open our Bible. Cellphone na. Open na ito ang kanang laptop. Kita na ito. Di ba? Na-reform. Kunya, nangato ang mga lingkuranan nga pew. Karon mga monoblock na. Sunod po na. Mura na naglingkuranan nga naa sa mga secular. Ang uban simbahan, purmang simbahan sa una. Pero karon mahimo na siyang purmang sinihan. I mean, naman na reform mo simbahan, ibantay mo. Pero, na yung mga reformation na pwede in accordance sa high-tech life, pero na yung mga reform na dili pwede non-negotiable. Example would be, kining mga doctrinal na to nga reformation. Dapat ang doktrina na to, giusab gyud diha sa pulong sa Ginoo, dili kay sa hunahuna lamang sa tao. So, unsa di ay battle cry sa Reformation? Ubo lang ni siya nga summary sa tanan nilang gitudlo nga ato ang gidawat isip ato ang doktrina igsoon. Ingon ang Bible sa Roma 1, okay, 16 ngadto sa 17. Ingon siya din na in English man ni siya. Pero masabutan naman kay English, simple naman siya pagka in English ha. Ingon niya Roma 1, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life." So sa ingon ni San Pablo, dili niya ikaulaw ang unsa man ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita ni Kristo nganuman kay gahom ni sa Dios nga nagpanglihok para sa kaluwasan sa tanang mga tao nga nituo, una sa mga Hudiyo, ikatuwa ang mga Hintil. Ug kita kini nga mga Hintil nga dili mga Hudiyo. Ingon pa gyud siya, kining maayong balita ni Kristo mo ay nagtugan nato unsaon ang tao mahimong matarong at ubangan sa iyang mga pananaw. O kini makapahuman pinagi sa pagsugod, pinagi sa pagtuo, o sa paghuman, pinagi sa pagtuo. So ang kaluwasan nato nagsugod sa pagtuo, mahuman siya pinagi sa pagtuo. Naingon niya ang scriptures, pinagi sa pagtuo, ang matarong nga tao makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So in short, that is the summary of the gospel. O sa dihang nakabasa si Martin Luther, nakarealize siya na ang teaching sa Roman Catholic Church kaya gitudlo sa una is dili gyud siya mong haom niini. Kaya sa pagtutlo magod kinahanglan na ipagtuo na mga ritual, na ay mga tradisyon, na ang mga sakramento, na niya kunya kining sakramentoha dito ra ni makuha nimo sa pari o sa simbahan o dili nimo makabot ni kung wala ni siya donation, and then dapitan ningon sa dili na pagtuo kaluwasan di ay dili na rin pagtuo ang pagkamatarong de kinahanglan magbuhat sa tao o sa lapi. Mao tong iyang gi-challenge ningon siya ang Roman Catholic Church dapat mausab. Wa siya plano magbuhat og lain nga pundok. Ang plano ni Martin Luther is usbon ang Roman Catholic Church in accordance sa Holy Scriptures. Nakuha na ninyo. Ang pulong sa Ginoo dapat may basihan sa simbahan. Kung maoy gitudlo sa simbahan dapat sila mo adjust. Wala gusto ni Martin Luther. Pero kung sa may gusto sa kadaghanan sa mga pare o obispo, mga kardinal at mga panahon na, ningon sa Martin Luther sa iyong naibuha kay kani mauna ni naandan. So mao tong ilah na yung gi-excommunicate si Martin Luther.
O daghang mga nito sa gitudlo ni Martin Luther, mao nang gingon din sila ng mga Lutheran, mga Protestante ni sila. Protestante. Protestante. So mao na siya. So natis na may gamay nga idea kabahin ini. Pero kita nagprotesta ta sa sayop nagpagtulunan tungod kaya natong gibasihan ang pulong sa Ginoo. We go back to the scriptures. Mao ginay battle cry sa Reformation. So unang sa tanan, unsa ang una? Mao ning gitawag nato sola scriptura sa Binisaya pa, pulong sa Ginoo ra gyud, or sa in English scripture alone. Asa mabasa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is inspired by God. God breath. Buot pasabot ang Ginoo mao ang nihatag og kinabuhi niini. Nya ngano sa may purpose sa Ginoo ni para tudluan ta, teach us unsay tinuod nya sunod para i-realize nato kung sayop nato, to realize what's wrong in our lives. Kunya panahon kung masayop ta, i-correct ta sa Ginoo kung sayop ta. Kunya tudluan ta sa Ginoo kung sakto nga buhaton. That's the purpose of the Holy Scriptures. Umingon ang tanganong, muhatag ka man ang Ginoo Bible para basahon nato. The purpose is, ano siya? To make us realize and to teach us and to correct us mga kaigsunan. And God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Ang pulong sa Ginoo mo'y gamiton sa Ginoo para mahimo tang andam o gitawag na to andam or prepare or equip ka ng na manso ta ba, na train ta sa pagbuhat sa tanang mga maayo igsoon. Ngano ganahan sila nga sola Escritura? Tungod kay gusto i-challenge sa mga reformers ang authority sa simbahan by placing the Bible above all human traditions. Kaya resulta magud niadto ang gituhuan gud sa mga Roman Catholic atong mga panahon na even up until now, ang holy tradition nga wala na masulat sa Biblia at far or even higher than the Bible. So Bisaya pa, mura sa tupong or even gani mas labaw pa sa Biblia. Unya mabot ang panahon nga naay pagtulunan ilang mga tradisyon nga wala na muuyon sa Biblia na so paki na. Pero ilang gihapon tuhuan ug tumanon to bisan pag ang Bible di supak na. So ang Bible dili na final authority sa ilahang kinabuhi. Nahimo na siyang supplemental authority. Dili na siya Christianity igsuon. So God's word is the final and ultimate authority for life, doctrine and practice. Kung mauni ang cry sa mga reformers, Bible yun ang final authority sa atong kinabuhi o sa ato ang pagtuo. Dili the only authority, but the only final authority. So pwede ta mo dawat og mga authority sa balaod sa tao, magazine, newspaper, mutuutang authority ni siya authoritative siya mutudlo sa tinuod niya dapita, pero dili siya final authority because only the Bible is the final authority. So in application, are we daily living by God's word or are we living by the opinions of our culture? So sa una, Bible, sa una naman to, bili bawal, pero karon okay na ron modern naman ta. Yung una na nga wordings, diyan napita, wala na takatuman sa sola Scriptura. Okay na lang na ron kay kanang sa una lahi man to karon kay bag-o naman ta. Bantayan nato na kasi pangunahuna kay nisimbang na siya sa sola Scriptura igsoon. Ikaduha is ang gitawag nato sola fide, which is faith alone. Pinagi lamang sa pagtuo ang tao mahimong matarong sa Ginoo. Diya Roma 3:28. So we are made right with God. So sa pagi, through faith and not by obeying the law. Does it mean inagamantuman sa balaod? Dili. It only means nga kung balaod na itong saligan, di kita may mamatarong. Because 10 commandments palang daan, hangbong na ta. First commandment palang daan, hangbong na ta. Na you shall have no other gods before me. Oh, katong ingon nga ay pamakak. Nakapangilan bang kita? Nakasahan na tanya na kita. But sa butigsoon, walay chance ang tao mahimong matarong maluwas kung balaod ang ato ang saligan. Motong ningon ng Ginoo, pagtuo diha ni Jesus maoy ato ang basihan. Haron posible pa ang tao mahimong maluwas igsoon.
Ang pagtulunan sa Roman Catholic Church aning panahon na igsoon is pagtuo plus pagtuman sa mga balaod, ritual ug mga tradisyon. So buot pasabot dili sila mutog sola faith, dili sila mutog by faith alone. Kaya mayroon man po nga kung pagtuo nga walay buhat patay man. Well, basically sakto man na sa Biblia sa James yang pagtuo kung walay buhat patay na. Pero hindi buot pasabot nga ang ang gitawag na to buhat mahimo na siyang appeal sa makaluwas. Tungod kay kini bunga lamang siya sa pagtuo. Kaya ang pagtuo nga tinuot aduna gayoy bunga nga mao ang mayong binuhatan or ang pagtuman sa balaod igsoon. So justification, pag-declare nga wala kay sala, meaning to say ana is not earned, it is received by faith. Dili ni trabahuan, dili ni bayran, kini nga itong matarong at tubangan sa Ginoo ato ning gidawat pinaagi sa pagtuo. Gasa kini siya dili ni bayran. So wala kay bayranan sa imong kaluwasan. Kanina nga pastor pila na mo bayranan dia pastor sa akong kaluwasan. Pero insurance ninyo ba sa inyong health insurance ba sa inyong life plan ba dito sa inyong ipagsundan din na ingana ba ato ang konsepto sa kaluwasan? Dili. Kay gibayran ni Jesucristo, libre na ni nato. Kung libre na ni nato, dilipot pa sa cheap siya nga wala siya worth. Nahimo sa libre to kay gibayran ni Jesus. Ug ang worth is mahal kaayo. Kinabuhi ni Jesus mga kaigsuonan. So that is the point why the reformers says that walay taong maluwas pinagi siyang pagtuman sa balaod. Sipyat ang tawa na pagtuo sa Ginoo gyud. Reformers declared that no amount of religious activity could save, only faith in Christ Jesus. O kining faith akong gisgutan is tinuod niya, dili ni siya kanang tuo lang for the sake of mental assent nga, oy, I agree. Agreeing is not what saving faith means is. Because agreeing is just the first step towards it. So, buot pa sa I agree na si Kristo Son of God, yes, I agree. Pero kung walay elemento sa trust din ha, walay elemento sa repentance, change of man's mind towards sin and towards Christ, hindi na true saving faith. Kaya ang true saving faith, kinahanglan siya adunay agreement plus trust and plus repentance igsoon. So, application, are we trusting in our religious endeavor? Or are we trusting Christ alone in our salvation? Inat kitong kanta in Christ alone. Diya lamang din Ginoong Jesus kita mahimong mamaluwas. So pagkutanon mo, ganong dili naman mo managkot, ganong dili mo saan mo magpadagkot, dili mo saan mo pagpamisa, ganong dili mo paampo ato nila kung patay na mo. The answer is because we are saved by Christ alone. And we are saved by faith alone. Whose faith? Is it the faith of our brothers and sisters who were left in the world? Or is it our faith that God gives? Diba sa atong pagtuo? Diba ng Bible, whoever believes in Him shall be saved. So kinsa atong ito, mo ito'y maluwas. Pero sa ubang doktrina, kung ang imong mama papa nito sa Ginoo, niya ikaw wala, yan namatay ka niya, ilakang pabuan niya, tungkol sa pagtuo sa imong mga papa, maluwas ka. That's the doctrine sa Roman Catholic Church nga gi-oppose sa mga reformers aning panahon na. Kaya wala siya na mao sa John 3:16 palang daan, the very basic Bible verse sa Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. It is your personal belief, personal trust, personal repentance saves you, not the repentance and the faith of your parents. Siguro, they could positively influence you para makabaton ka saving faith, but not necessarily their faith saves you. I hope that's clear, Exon. Ang Kristohanon is personal nga desisyon. Dili pwede nga, magpabautismo na ka kay dako na ka. Pwede ni mo encourage, pero that's not your final decision. Pwede ninyo siya i-encourage, pero dili kamo ang magdiktar sa iyang kinabuhi. Because salvation is personal, mga kaigsuuna. So here we see another
Reformation cry nga ilang gi-fight is kining grasya. Kay ngano man usa day meaning grace, unmerited favor. Pabor nga wala nimo trabahoy, pabor nimo wala niyo bayri o dili ninyo utang. It is just freely given. Gihatag ra gyud na siya sa kusang loob sa Ginoo. Nganong ningon magkuha ang kalawasan by grace kay mao pud nay gingon sa Bible sa Ephesians 2:8-9 nga God saved you by His grace when you believe, and you can't credit for this. It is a gift from God. So mayo ko naluwas na ko Brad, ay haya ko di mo, bugiruwa ko di mo, luwas naman ka. Ang iyang sabot, gi-credit na ko ako kaugalingon nga naluwas ko kay butan ko din ako makasal. That's not the right thinking. Because the Bible is clear, the biblical salvation nasa Bible is salvation is God's credit, not ours. It is God's gift. It is God's grace, not ours. Salvation is not a reward for the good things we have done, so that no one can boast about it. So Roman Catholic Church time atong pagpanahon nila, even up until now, nilang pagtulon is, nak, magbinutan ka, haron, maluwas ka. Nak, magbuhat ka ani sa simbahan, ni mo ni buhaton ni mga tradisyon, kini magtuwal, tanan, di panglista, buhaton na ni mo na para maluwas ka. Mahimo kang relihiyoso, harap yun ba luwas ka. Pero kung imong basahon na, it run counters against the scriptures, kay salvation is not a reward for the good things we have done. So, kung ang kaluwasan dahil dili siya bunga, dili siya ka ng, reward ka ng bukti or ka award, reward, Bisaya na reward, ganti. Dili na siya county sa inyong mga maayong binuwatan. Naluwas ka, dili tungod kay buutan ka. Kaya nga naman, para walay tao maghambog. Walay point sa Ginoo nga, ang kaluwasan dili pinasikat sa may binuhatan ng walay tao maghambog na niya nga. Lord, naluwas yung Ginoo, kaya dagan kayo gibuhat ng mga iyo. So, kasi buhat pasabot niya na, salvation is a gift, that's a reward. Diba? Kusimba ko para ayawat, gining sala na ko nga na, nilapita po tayo bugata, mga matabunan or magaan-gaan siya, so mabugat ang ako ang mayong binuhatan. Okay ba? The treasure of merits sa Roman Catholic Church, kaya ikaw murag na kay weighing scale, nga ang imong treasures of merits dapat mabuhat kay maayo, binutan ka, para imong mga sala nga gitapok, mahimong magaan siya o ang iyong mabugat na ang katunan yung imong pagabutan. Unya, kung maabot sa tayong nga, nana ka sa level nga, butan na yung ka, imong sala, gamay na kayo, malangit na yun ka. Muna mo pa, mag-encourage na, simba ko, kay para mawag ta akong mga sala, yung offer ko, or mawag ta akong mga sala, managtot ko, or maluwas ko. Inalang thinking, up until now mo, or gigyapo na, hilo mga exon diya sa Roman Catholic Church, mabili tinood yun, dili na siya pagbutang-butang. Pero utang ako, biblical ba na siya klaseng pagtulon na? Dili siya tungod kay ang gingon sa Bible, dili na siya reward sa itong may minuhatan, kundi gasa na siya naghihatag sa Ginoo. And gift is not something we deserve. In fact, not just don't deserve, but even ill-deserving ka. Yet God gives grace freely. So in application, do we live with humility, knowing all we have in Christ is by grace alone? Nahimo batang humble all the more, kay bawtag kaluwasan is by grace alone? Amen. So, pagbuhat pa na ikaw buhat maayo ani nga. Dili pa din na pinagi sa dili na makabuhat o kaluwasan. The answer is, katong gibasa itong kagariha. Verse 8, gilawas tas Ginoo, pinagi siyang grasya, dawaton pinagi sa pagtuo, dili niya ito ang credit, gasa ni sa Ginoo. Kung sa'y purpose, salvation is not a reward for, dili na siya reward, niya good things, kani sa atong mga gibuhat kung dili kay para walay tao mang hambog. Sa verse 10 na kung sa gingon sa verse 10, nganong magbuhat mo tag mga binuhatan, pastor? Dili naman ay dili makatag kanang maayong kaluwasan. In verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do good things He planned for us long ago. So that they work nga, so that we will do good things. So sa purpose, Ginoo, luwason ta niya pinagi sa pagtuo, grasya, para magbuhat og maayong binuhatan.
So, dili nasakto nga ay maluwas ko, dili man pinasikat sa mga yung binuhatan nako, di na ko magbuhat og maayo. Kaya gingon sa Bible, kang tinuod nga giluwas ka grasya, magbuhat og maayo, kay mo ni purpose ganun giluwas ka. So, nisimba ka, dili tungod haron maluwas ka, nisimba ka kay giluwas na ka, mo-offer ka sa Ginoo haron dili kuhaan imong sala, kundi tungod kay ipapa sa Ginoo imong sa, dili siya bayad ba? Sa usay gibuhat sa Ginoo nimo. Simba ko kay haron malipay ang Ginoo niya, mabayaran ako ang iyang gibuhat ako dito sa krus. Dili yun ang concept ninyo, dili sa reward system. Ang meaning na is fruit system. Siyang bunga siya sa ato ang kaluwasan, mga ex. Ayaw klaro na siya nga si Martin Luther ni supak sa kanang iglesia nga iyahang gisakupan anong panahon na. Nganong uban ng mga tao nahimog nag-reform sila. Hapit na mga manigson. Sunod is, natay gitawag og solos Christus or in Christ alone. Nga naman, sa panahon ni Martin Luther, sa panahon na itong mga time until now, dili mo sila kontento ni Christ. Kiganahan man punan nila ni Santa Maria, punan pa ni San Pedro, punan pa ni sa patang mga santos tanan. Sa Tisiman, naapot yung mga santos sa modern ages, naapot yung bagong santos sa millennial. Pwede yung tighana. Mga dili gid mo allow sila nga in Christ alone. Kaya nagigitawag og plus. So, kita, sa atong gibarugan. Ang atong barugan is kung sa ikingon sa pulong sa Ginoo. Verse 12 sa Acts 4, there is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Na kung imo mga taon, di ang context din na that name is referring to no other than the Lord Jesus Christ. That becomes our call and mantra in Christ alone. Or solos Christus. Hindi po sabot, gawa na tamo ng Espiritu ni Maria, ni San Pablo, ni San Pedro. Tungod kay, ang atong gila, si Kristo lamang manluluwas, so siya lamang makatabang sa itong kaluwasan. Ang katong akong ipanghinganlan, may zona sila sa pulong sa Ginoo, atong silang gitamod, pinagi silang sulat, silang kinabuhi, atong gisunod ang ilang good example. Gisunod na itong good example ni Mary, ni St. Peter, ni St. John, atong gituhuan ang ilang mga sulat. So we believe them. Ingon na mag si San Pedro, ayaw kong simbahan, kay tao lamang ko, sama ka nimo. Ingon mag-aanghel na, barog din ha, huwan kay nili ako, Diyos, sama ako nimo nga magbubuhat usap. So kitang tinuod, ganito nila, tungod kay wata, nisupak sa ilang sugo. Kita ni patuo sa ilahang pagmando. So mga kaigsunan, in Christ alone. It means that Christ is the only mediator between the Father and man. And Christ alone exalted one ay langit pa. The Reformers rejected the idea of saints, popes, priests standing between us and God. Okay? Between us. Buto sa mag-mediator, tigpataliwala. Kung si Pablo nagpataliwala ni Onesimus o ni Philemon, di ba? Praise the Lord to. Pero dito sa kalibutan man, buwi, pumunto sila, there's no problem with that. Pero spiritually, kung patay na ka, only Christ is the mediator. Wait, amen, salamat. Bless na Ginoo nimo. Okay, so, yan napita, there is no other mediator standing between man and God, only the Lord Jesus Christ. So in application, do we approach God confidently through our Jesus Christ, our great high priest? Amen? Maka-access ba kasamahan tungod ni Ginoong Jesus? The answer is yes. So if Jesus is enough to access the Father, why do you need to have another mediatrix? Lady of mediatrix. Why do we need to go to a lot of list of priests and saints? If Jesus is enough to be our access to the Father. Diba? So it's nonsense, it's pointless. Nagdaganda ka sa red tape. Familiar mo ng red tape? Ano may anti-red tape law? Kamatay mo na mas gobyerno? Kaya ato ka diri, uy, pasa na po ganito sa opisina. Ato na po sa opisina. Uy, hindi pwede pirmahan kay wala pong pirma si Kuan. Siguro pa po ng pirma. Ato na po ganito. Hala, namatay na daw itong pasyente. Unsa nita po. Na-stress na lang ta. Wala na yung palalaon nga, anti-red tape nga. Ikat ang bureaucratic nga system ba nga po. Ato to the point ng opisina. Ato rin kita dito. Hindi tayo pasa-pasa. Wala sa panahon ng Duterte, anti-red tape. Dugay-dugayon ka ka, musugong na yung ka sa ilahang katnay. Okay? Sa
sa Ginoo, iya sa nagibuhat. Gitantang niya kanang puting taas nga sikot-sikot. Oy, mo ni buhaton, puti dighana. Oy, mudungol ka ni kuan. Siguro napo ka na Maria, napo ka manamo, so napo na Saint Craig, napo ka dighana sikot-sikot. Diyan napita, red tape kayo ang kaluwasan, very bureaucratic. Pero sa gibuhat sa mga reformers, pagbasa na sa Bible, dahil mo sa Bible. Sa Bible, direct to the point man. St. Peter, siya nakita siya ni Jesus, nilakaw siya sa tubig. Ang iyang simple na ang Lord, save me. Simple, direct naman, ginuluwas na mo. Mura mo ito. Katawa si Jesus Cristo, maglakaw-lakaw. Ginoo Jesus, ayuhan ko, direct naman, ginampo nila. So, ingon sila ay, huwag tang red tape ni sa kaluwasan. It's direct to the point. Kung nakita, direct to God, in Christ. Amen? O, arita human, napita ka human. Sunod, kung sa'y rason nga itong buhaton ng talan din sa kalibutan, the answer is to God be the glory alone. Or glory to God alone. Sole Deo Gloria, mga exalt. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Diba? Ang motivation sa uban, magbuhat ko ani para maluwas ko. Magbuhat ko ani para mapasaylo ko. Magbuhat ko ani para kasihan ko sa Ginoo. Diba? Kontay ka? Muna ipagtulunan sa salvation by works. Muna ipagtulunan salvation of Christ plus other saints. Which is more ng pagtulunan sa Roman Catholic Church karon. With due respect, huwag kayo tinuod. Basahan pa rin yung Catholic catechism nila. Pero sa giyo sa Bible. Sa Bible, magbuhat ka ani to glorify the Lord. Diba? Mo-offer ka to glorify the Lord. Musimba ka to glorify the Lord. Muampo ka to glorify the Lord. Mukanta ka to glorify the Lord. So it's all for the glory of God. Dili haron wasun ka, dili haron kay kanang kasiyahan ka, kundi to glorify the Lord. Mo ni siya gitawag og sakto nga motibo sa pagbuhat og mga butang-butang mga igsoon. Talaga kung pereng nimo praise the Lord. Okay, so yan napita mga kaigsunan. Klaro kayo siya, hindi siya the purpose of salvation, worship, and life is to glorify God alone and not man. So the Reformation redirected the focus from men or human achievements to divine glory. So are we living for God's glory or are we seeking our own glory? Igsoon ko, the answer should be God's glory. Amen. Amen. So in conclusion, the Reformation was not just a historical moment, mga kaigsunan. It's a call to a continual reformation in our lives and churches. I call for the reformation of our churches. Nga naman, we must always return to the truth of the gospel. In the world full of compromise and conclusion, the five solas are clear exon. It makes us go back to the Bible. It makes us go back to the cross of Christ. It makes us go back to the grace of God. It makes us go back to Christ. And it makes us go back to the glory of God. Very simple. The Bible versus man's opinion and tradition. The cross versus our personal achievement. Grace versus our personal merit upan pang mga gisaligan nato. Christ versus other personalities in the faith. And glory to God versus our own glory. So asa man ka? Pilion ba nimo ang Christ sa Reformation nga biblical or magpabilin ka sa mga default nga pagtulunan sa mga dagkong simbahan karon? It is your decision. People who are listening in social media, it is your decision. And people who are here, I believe so, we have decided to obey the scriptures. We decided to be reformed by the Bible and by His Holy Spirit. Amen? Paka na itong Ginoo, praise the Lord for our message today. Mag-ampos na kaliyon, pagpasalamat. Praise the Lord, thank you for the message. Lord, thank you sa mga panahon. At least na-refresh na mo, Ginoo. Ang five solas ng battle cry sa Reformation nga up until now, mauna ang mong gimurugan simply because it is what the Bible says.
We pray that daghan pang mga tao makamataan ng kamatuoran na. Sinagi na mo Ginoo imong gamiton, and even kining simbahan Sipag family gamiton nimo Ginoo para more awakening, more enlightenment spiritually. Ang may tabo sa among mga kasilinganan, kapamilyahan, and all people under our influence. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Once again, papakan na ito ako magbuhay ng Diyos in God. Praise the Lord. This time, I'm going to give you back the papers kayo yung gisulat sa mga tao zone na to, join sa Miyagi. And please check and evaluate the prayers nga natumanan. And while nagsulat ta, siguro we will allow people to testify, pero bubuo lang siya para dili ta madugay. Kay maganda itang human sa iyo, kay magandang punta kayo magbagyo maabot. So, igsoon ko, ako yung hatag ng Brother Ariel. Okay, si Brother Gerald Putz. Luto ka. Okay, si Brother Dominic. And then, Saruka family. Okay. Then, Sister Chari. Pwede, pag-isikan ng libro na dito. Ito lang, slow lang ang song. Then, Sister Jubilin. Then, Jennifer. Then, Valenzuela, Laika. Kaya ka Jubilin eh? Adara na ka Jubilin na yun. Isa na yun si Kang? Ha? Yakim? Yakin ko lang. Tapos, Sister Ate Amy, and then Sister Chan. Okay, so mga itong mga pangalan na ni-appeal ni Agi, katong wala, hindi ko say karoon mo mga appeal, pwede gano'n mo sila bond paper bro, then ballpen san, and then after which pwede na niya ibalik ang ballpen para sunod na po na katong wala sa bond paper tanan tagaan, pero sa ballpen katong wala ballpen. So mga kaigsunan ng atong buhaton karon is akong gihatag ninyo ang papel. So if you were reminded, pasalamati ang Ginoo sa mga natubag na. Kunya sa mga wala pa, you can rewrite it again nga prayer na to. O niya, tagaan mo higayon nga magsulat. Then samtang nagsulat mo, okay sa imo din to testify, mabulang ang panahon, kung sa'y gitubag sa Ginoo. Praise the Lord kaayo. Kaya ningon ang scriptures, mga pattern na ito mga kaigsunan. Kaya ingon na po ng scripture sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So we are told by God to pray, to lift everyone up in prayer, like atong friends, family, even leaders and strangers, as in everyone. So ato i-pray karon sa first is unsa inyong prayer request sa ato nga church. Okay? Pwede building project, lahat nato, leaders, workers, isa man inyong prayers, more members, more spiritually matured members. Tapos, sa man inyong prayers sa inyong family, maghayusa mo, or duplisigan mo sa Ginoo, number 1, spiritual maturity, ikaduha, balay ninyo, yuta ninyo, trabaho ninyo. Then sa yourself, kasi prayer ninyo sa inyong pagalingon. Siguro, na may table, pwede gamitan ninyo table, Brother Kim, Brad Dominic, may table din, balili mo mag-iso. And after which, picturean mo para natin documentation nga nakita tayo na sunod ng mga katuligan. May ballpen? You can see forever. And then here, kung sa po yung prayer ninyo sa inyong nasod, pray for your nation. Sa kay prayer ninyo nga, Luzon, Visayas, Mindanao, biya na sa Luzon, kasi prayer.
So, i-pray ninyo na, magsulat sa ko igloon. So, kisay ganahan o pasalamat sa Ginoo, you can come here and testify. Ako lang yung una kay huminangan. So, pwede na mong maminaw samtang nagsulat mo din ha. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo because naging mga gitupad ng Ginoo no, sa amuan. Sa church, nabot lang ako. Sa church kay naigidala ang Ginoo mga more biblical leaders, then biblical members. Kita na ko nga nitubog kita sa gidaganon. Praise God kay sa equipments ug sa workers, instruments nag-provide po ng Ginoo, napunan gyud ang ato ang mga equipments. Sa among family, pray ko sa Ginoo, salamat kay subag niya. Nagitagaan niya og healthy spiritually, health spiritually, and more wisdom and tigaan nila o niya o balay o duta niya. Ang lisod diri kay son, nagpalagatan sa Ginoo kay daughter, sama din ko sa Ginoo kay lagi kay anak. Ako ibalik diri ang son. Then sa ko self, pasalamatan ako ang Ginoo kay tigaan ko niya family, church. And then naka-enroll ko sa law school. Nagitagaan ko sa Ginoo tutor, sa LDP, healthy body. Praise God for that. Amen. So, i-pattern niyo yung zone, church, family, self, nation.
Salamat sa Ginoo. Amen. Ako pasalamatan ng Ginoo kay naduwagan jud ang atong member sa church na naghanata niya labi na sa mga men's bitaw sa una kay gamay ra man karon kay daghan-daghan na jud. Aw kuan sa akong pasalamatan Ginoo kay wala man ta diri, wala man niya hatag diri but nasa atbang Latford Church. Ako nang gipasalamatan niya kay dool-dool ra jud. Aw kuan sa good health always. Naabot mi karon nga wala bitaw ingon na admit sa hospital tungod kay gihatag sa Ginoo nga maayong panglawas na namo kanunay nya akong gipaabot sa Ginoo nga safe lang inig panganak nako. Amen. By the grace of God, safe ra jud ko nang anak niya dali ra sad ug walay na may mga kakulian pero ang Ginoo giya bitaw niya naghatag og kusog nako sa akong pamilya. Kaya akong ibalik ang tandong maya sa Ginoo. Glory to God. Hello. Good afternoon sa tanan, no? Salamatan akong dako akong Ginoo nga naisitang tampo ta sa akong church nga managhanggit ta spiritually. Dito man gid sa Ginoo gyud nga ni-grow pud ta. Then salamat ko sa good health nga gihatag sa Ginoo gyud sa kuha, sa akong pamilya. Wala jud mi nagkasakit gyud ingon nga grabe naay mga ganat minor pero overall gyud nga safe ra gyud ako ang tibok na tuig sumad karon nga nag-ampo na pud balik and pray pod nga sa umabot nga inana gihapon atong mga kaigsunan pod. Then pasalamat ko nga na siya gagiya pod na kanang sa mga kaigsunan sa diay nga atong mga relasyon nga okay ang tanan, magkasinabot ang tanan, mag-support kada usa gyud sa mga unsay mga buluhaton diri sa simbahan. Gihatag yun sa Ginoo nga tamtalan maghiusa. Then sa kuan sa self gid ako nga tagaan ko sa Ginoo giapon nga tagaan ko niya nga makaprovide sa mga needs bitaw kay last year doon mo siya tagilid gamay ba pero pasalamat ko sa Ginoo gidesire jud na ako gid nga may mo kong
kapoy na gid ko sa utang ba, namugyan na bolong ko sa akong galingon gyud. Salamat mo ko kami na gyud nga yata di sa Ginoo na ko ba, ana gyud nga karon na tuiga gyud then the next year ako gid gipad ampo nga totally free na gyud ko. Then kanang lang kung kaduol galing kami sa Ginoo gyud pray to God sa tanan nga may mo successful ko sa mga pag-ampo. Glory to God. Amen. Hallelujah. So, ako ang mga tagampo sa Ginoo sa ato ang church is pareharasan sa inyo ha. Unang-una ang church building na ito nga mahimong yun yung matukod because for the benefit yun sa sa members nato and this is for God's glory yun. And kaduha, faithful members, no? Importante kayo na sa tuwa nga mga membro sa simbahan nga kanunay kita nga mahimong always nga faithful. Sa pamanusahay, ang dagan sa panahon, matandog ta, pero consistent lang ang akong prayers and God will give us the faithfulness that we need. Ikatulo is financial prosperity sa ato ang church. Dili ta wana prosperity preaching ha but financial prosperity because we use it man for paano sa kalambuan man sa ato ang simbahan sa mga kalihukan man pod. We are not using this to enrich the pastor or to enrich the members, di ba? We are using our financial aspect sa ato ang budget sa kalihukan sa Ginoo para ala sa Ginoo. Ikaupat, biblically faithful nga church. Ampo na ko sa Ginoo kanunay nga labdagan ta sa wisdom na kanunay lang gyud ta nga pareha sa gihisgot ni pastor ganina nga reformation ba na always ta going back to the Bible, going back to the what the Bible says. So syempre if we are not careful, if we don't guard ourselves, mutipas yun, naagi time nga mutipas ta. So that's one of my prayers sa Ginoo nga God will keep us in line always sa biblical truth. So sunod is for my family. So wisdom lang ang gipangin sa Ginoo for both of us, for my wife and me, saan pag manage ang family, saan na manage ang relationship, and saan nga ma-lead ang namo ang family. Ikaduha is good health. Kanunay lang din po. Siyempre, digit kalikayan niya, we ask God for mayong panglawas because maurag tao na to ang bala. Trabaho ta, simba ta, or kung asa man ta, need man ta og mayong panglawas. Ikatulo, kung ampo nga my kids will grow up to be God-fearing kids. Okay, sa panahon karon, daghan na kayo ang mga influence nga dili maayo sa kalibutan. So, dali ra kayo ma-impluwensyahan ang ato ang mga anak sa mga dili maayong butang. And my prayers are for my kids nga mudako sila nga naay kahadlok sa Ginoo ug dili sila dali nga ma-impluwensyahan sa kalibutan sa mga dili maayong butang. Ikaupat is kaluwasan para sa ako ang mga loved ones nga mga unsaved pa hangtod karon. Because I love them, I don't want them to go to a place where they will be tormented, they will be forever separated away from God. So even our enemies, if we have enemies, we don't want them to go to that place. That's why I pray for salvation. God will also give them, my loved ones, salvation of their souls. Next is for myself. I pray wisdom sa kanunay and how I will lead my wife and how I will lead my family. Wisdom sa kada adlaw nga kinabuhi and how I will be able to keep up with life. How will I be able to be a blessing to our church, to the people that surrounds me, to my family. And how will I be able to
glorify God with my life. Sunod is obedience and faithfulness. So kanunay ampo na ako sa Ginoo sa this, God will provide me the faithfulness and the obedience. Usahay, it's difficult to follow God, no? Because our flesh fights against our spirit. So usahay kapoy ta, usahay duka ta, sa pamangganin na ato ang mga fleshly battles. Diba natin sakit? Kung sa pamandihan, dili taganahan mo simba sa Ginoo, dili taganahan mo sunod sa Ginoo because of our fleshly desires, because of our sinfulness. So, I pray to God nga ang Ginoo lang gid ang maghatag sa willingness for me to obey His word always, and endurance nga kanunay nga magmalahutay sa paglakaw diha sa tuang kinabuhing Kristohanon. And lastly, I pray that God will exhaust our life sa akong personal na life in service diha sa Ginoo. And for the nation, my prayer for the nation is a country there. Oh yes, nation. I pray for peace, no, and stability sa ato ang nasod, because sa panahon karon is we are greatly divided, no, as a nation. It's because one of the things nga naka-divide nato as a nation is because of the internet, because of the social media. Halos tanang tao na ay voice, musulti sa ilahang opinion, bisan pagka ng opinion which is not based on thinking, ano? Opinion that is not based on facts, opinion that is not based on even sa truth of the Bible. So everyone who has internet, everyone who has a microphone and a camera can be a influencer. They can just say anything they want, and because of that, our nation has been divided. So I pray for peace sa ato nation and stability. Kanunay lang stable lang ato ang nasod, dili lang magubot unta. Kay ug magubot ang ato ang nasod, kinsa man say maapektuhan kita raman pod ng mga Pilipino. So I pray for stability. And I pray for prosperity as a nation. Kay loy kahit ang Pilipinas basing maaksan nata sa Cambodia, sa Laos, sa uban nato nga mga neighboring countries nga mas kuan pa nato, ubos-ubos og kahintang sa tuaw. Basin maaksan pa hinuon ta, loy kayo ang Pilipinas nya. Kinsa may loy kita gyapon, kita may mga Pilipino nga nagpuyo sa Pilipinas. So I pray for prosperity as a nation. And with that, I'll end my How about others? Sino may gusto mag-testify sa goodness ng Ginoo? So, yung mga testimonies ninyo sa kinabuhi. Okay, usually, wala man tayo nag-adapt testimony sa Sunday service na ito, kaya pa, hindi mo taas. So, kinig na perfect na time thought. Hindi ko na perfect time na mag-testify ko ta. Pero pwede na, kaya wala man po nag-appear sa Miyagi. Katong mga nag-appear sa Miyagi, nakita man mo sa inyong prayers dito yan, natubag. Pwede ito niya testify, Ginoo, nagtubag ito, madasig sa bing, ito. Pero sa mga, hindi mo brad, wala mo nag-attend na ito, pwede sa prayer request na may something. Pero katong nag-attend na, yatanong ninyo na yung gitubag, or wala gitubag. Kaya mo, natanang wala gitubag yun, na, siguro eh. Sige, sis. Salamat sa Ginoo. So, last year, no prayer na ako for church na i-increase sa provision yan sa building fund, which is slowly na increase yun ni God ang ato ang fund for the building. And then to bring more people sa church na mga bagong naong. Salamat sa Ginoo. For your family, sa katong amo ang case, ang nakabalo naman siguro ng uban, pero isa ka tuig siguro nung amo gipangatsi sa Bible study na every Friday na i-dismiss ni God ang case against sa amo. And God is very faithful. Lahi ra jud sad ang iyang mga ways. Pero ang iyang ways, it's always good. So, ang case was
ako kung dismissal jud ang term ana but it di luwas jud mi sa Ginoo ana just this February 2025. So salamat gyud kaayo kasi that caused so much distress emotionally, financially, mentally jud sa amo. So God is really good. And then ang good health gihapon kay wala siya mga sakit-sakit nga grabe kanang normal lang sa weather. So, and then, increase the knowledge of God sa family kay ang akong mga bata, kanang makita naman sa nako ang ilahang kahibalo sa about ng God and how they proclaim also. Kailangan ng julog guide kay siya nung pag-nasubrahan. Kaya kanang, iya ko mag-stop ang Halloween. Ang isang adlaw. Kasi kayo na, gagalihang morning kay nasa siya nga go out 7 a.m. kay mag-preach ko na siya. Mag-preach ko na siya sa gospel kay hindi ko na siya ganahan Halloween. So, kanang i-guide sa guide kaya nang suko siya pastor. So, kanang siya, salamat sa Ginoon nga kanang naadot siya sa among kinabuhi. Yeah, through the Sipag family, through pastor, and through our deacons and leadership, even the members, nga makita na ako ang kadasig ninyo sa pangalagan sa Ginoo na it fires up as well ang akong heart to serve God and to know Him more. So salamat sa church. And then sa ako sad ang akong prayer atong matayon sa ako ang self ang work na ikakasuig sa namong i-pray sa Bible study nga sige-sige o prayer yun kay kanang lisod na siya ang kinabuhi and lahira sa siya ang ways ni God kay exactly a year after ko nag-resign kay itagaan ko niya of work and wala siya kanang lahig kanang daghang tuti bitaw nga kanang series of interviews and all. It was just one interview and then the next call from the client kay di man siya nga kanang I have already decided kanang i-hire na ka. So there was no kuan kanang daghang kay process, just kuan lang mga question lang na sayon na kayo, do you know this? Do you know how Excel? Do you know Excel? Do you know PowerPoint? Do you know? Yes, I know. Diretso na dayon. So pasalamat ko sa Ginoo atong trabaho niya hasta karon na pag-jud ko and I'm being used still sa company and God is faithful yun sa iyang word. So mao siya and mao na siya. Thank you, Lord. Praise God. Next. Ate Emmy. Laro na kayo sa Ate Emmy. Emmy. Ate. Ate. Oo, naman siya kada year. Manay siya na. Gapon sa tanan no na nasa karon sa atong moderator sa atong mga prayer no. Ako pasalamatan no una jud sa akong pasalamat sa church nga salamat sa Ginoo kay sa mga igsunan jud na ang dalawa jud akong prayer no na ma-church sila kung pagampo nga na matuman jud nga atong building bitaw man jud akong prayer dire nga wala pa jud pero to yes, kabalas Ginoo na akong prayer dire sa Ginoo nga building. O kung sa akong family po, may panglawas, or dyan ko kahiling, kayuhan, ato sa akong anak po, wala pa man siya rin mag-board, wala pa dyan, marami po basta sa board protection niya, kada adlaw, kung ligonon, dito mo sa Ginoo sa pangalagan na pasalamat din sa Ginoo, kay napadyo din nagapara sa Ginoo. Nagpasalamat na Lord, emotional din ko kanya, pero pasalamat Ginoo ko nga, nabigitaw siya, nagtabang na pag sa akong tibong pamilya, o sa kanina ako kandiya na plano, pero ang Ginoo na dyan yung plano niya, man dyan ko, wala pa dyan si katubagan niya, hindi man dyan yung ingon sa iyo, buhato no, pero nga ako ito ng ingon nga, ang Ginoo na dyan maghahatag niya, ani, o sa iyong plano sa Ginoo kay, hindi man atong plano siya, ito man ang plano man sa Ginoo, kita no. Ako na lang request na kulatag niya sa Ginoo, sa iyong sa mga, ako lang balik ang Ginoo na sa Ginoo. Ate Emmy. Go ate. You're nervous, Ate Emmy, Joe. Oo, napulay ko. Ngayong hapon sa tanan,
sa akong prayer request last year sa church, sa spiritual nga bahin nga daghan yung mga kalag ng yun nga nikuan nga sa physical kanang ang mga membro yun gilig-on yun sa Ginoo nga sa akong family sa spiritual nila nga kanang wala yun kanang on and off yun siya dayon sa physical tagaan dyan may mayong panglawas sa physical din sa akong pamilya nga tagaan dyan may panglawas protection of kanang nanay na human yun ako sa niya kuan financial blessings nga nakalagluat na siya gamay nga sa akong kaugalingon kanang spiritual nako nga naadjud ang kadas jud na nagpabilin gihapon diri sa simbahan ya kuan nga matagaan sa tub ka ng sanay ka ng trabaho ya sa akong physical sa akong kaugalingon nga na kanang gitagaan ko mayong paglawas protection na gyud gihatag gyud sa Ginoo nga tibok tuig nga basto gihapon na ang tagaan ko sa Ginoo ang sa pag kanang maay yung paglawas matagadlaw kay sa church side nga makakuha gyud ta nga why kuan ba kanang wala mga sakit-sakit aron continue gihapon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Mana ta akong ibalik ni Ginoo sa Ginoo. Next. Ito mga answer prayers. Si Tejo. Okay, so mayong hapon sa tanan. So, dili man ingon daghan ang natuman sa kuabat kanang pero at least naa siya natuman. Naa siya kanang na kuan jud ba na prayer answered. Okay. So ako ang na prayer answer diri is more members. So nakita na to daghan na tanong sa una gamay ra ta but naatay nakita karon nga new faces. Like, for example, naatay na mga nadala nga mga kalag. For example, sa kuha, nay usa, nay duha. Pero at least naatay mga nadalang kalag. Although dili ingon siya nga permanente jud sila, but still gihapoy laing nga kalag nga gusto maminaw sa biblical nga kanang biblical truth ba. And more leaders, murag naaman siguro na natungtong nga bag-ong leaders, no? Sa dili lang kay kami kamera. So di ba sila ni Kuya Kim? Sila Kuya Kim, nanay mga na-hold ng mga ministries. O sila ni Brad Ariel. And so, naagihapoy na tuman. And new things sa worship team. So, usa sa mga gipangandoy dyan sa mga worship team is mga bago nga mga instruments because katong sa una, mga basic man to ang drum, mura man to plata. Karon padong na po na. Pabago na sa tuwasan. So, nakita na to na natay bagong keyboard, na natay ka ng mga nindot nga amplifier, so upay-upay na pod nga na kanang napalit ang atong church para sa ato ang worship team, mga kanang chimes and so on. So nalipay ko ana sa Ginoo nga gitubag niya, although dili man complete pero naa jay gitubag ang ginawa ni. And of course, padayon ng gihapon ang makahumanog study, mo dyan eh kanang gi-pray na ko nga makahumanog study nga wala kay ibabag kay kung kabubuton sa Ginoo nga humanog ko niya study ilahos-lahos yun na niya but if dili gani makita na to nga daghan man yung mga circumstances nga pwede mo kuhan. So mo to nga all the glory and honor belongs to our Almighty God. Arya. Iya mag-isuwat ka rin ay baby. Wala na po ba? Wala na. Ako na nabisag. Wala ko last year. So, maayong hapon na sa. Wala ko last year, pero I have so many things to thank the Lord this year, no? So, first of all, for the wisdom yun,
Kaya if there's one thing nga pwede natin i-praise the Lord is wisdom yun. Para sa tanan na itong mga decisions in life, sa tanan na itong mga prayers. And so many things sa spiritual aspect, I could say nga, this year, guys, I have more time to read the Bible and have more time to watch sermons and everything. And I have more time to share through sa pulpit and through the D3 classes sa atong mga youth and sa mga men and women. So, and then sa work is, nag-benefits, praise God. So, naghanamig ni Colleen and sa among company is, grabe, murag na times 2 or times 3 ang number sa mga teachers. Kay every month may nag-hire. So, praise God kaayo. So, nag-benefits and I think promotions and benefits, so praise God. And because of that, sa among house is natin nagibahuman. Praise God kaayo. I don't know kung asa na magikuha ang money, no, pero God is really faithful, Jude. Kay, as you might know, ako rin mo yung nag-God for now. So, it's like, hindi ko ka-imagine nga, asa mo rin na magipanguha ang money nga, consider grabe ka siya kamahal nga, mga materials and labor and everything. So, God works in mysterious ways, yun. So, muna siya, praise God. And for my family, wala kayo mga, nalipay ko nga akong brother is, narin mo to one time. So, murag na siya murag sign ba, kanang, pwede di ay, no? Pwede di ay nga, dili na imposible nga, akong family pod is, amo gin madala diri. So, I hope God will just quicken their hearts. Their hearts lang, Jude. And what else for my married life? So, malumudjud mo ako sa among ultimate prayer. So, please help us continue to pray nga kami mahimo usa ka family. Okay? So, I really pray for that. And I think that's all. So, pagdaghan kay gipasalamat sa Ginoo. Dili na ko ma-mention tanan, but God knows kung unsay naa sa mga kasing-kasing. So, all the praises and glory belongs to God. Amen. Next, Colleen. Laika. Ay, ikaw, mami? This is easy. Ikaw? So, magaling ka mo punto. Si Laika. Daghang ko pasalamat sa Ginoo na binag ako kay giligong jud ko sa Ginoo bang mapagamit jud ko niya ana parayon kog paggamit sa Ginoo nya karon kay ni-improve na kay ni na worship leader mura jud ko suon ni ate susunod first back up sunod leader ato buta siya gyud buhon sa ina sa trabaho ani ate ya Wala salamat sa Ginoo niya. Kanang improvements sa atong church, bisag inani lang, but kanang isa na nabi tayo mga bagong kanang kalag, madala, gihapon nato. Kuan lang, murag-murag ba? Di na ako masulti tanan, but kanang pasalamat ko sa Ginoo sa tanan-tanan. Bisa mga sa akong stepfather di ay nga, madala dahil ni mama di ay, madala dahil niya, ato tanan yan, simbaran siya, dili ko lang sa una ba nga, kung ano nun pa, gitikunon pa, kung ano nun. Kanang pa arong musimpa karon kay dili na sa dalison ka nang kuanon ba daton sa church. Mura guro ta mo na pasalamat sa Ginoo. Murag nara gyud tanan ni Colleen. Dominic, Kulin. nothing to say for? Ay, kinig masalamat sa Kulin. Ay, kinig blessing. May hapon sa tanan. So, actually wala ko last year. So, wala ko dili ko ka-compare ba. Pero pasalamat jud kay kung dako sa atong buhay nga Dios kay
last year ko man gyud ko ato nag-call center man gyud ko after sa ako ang kanang eskwela. So praise God kay nakasula sa gyud ko dayon atong call center, and praise God sa gyud kay after ko ni resign gyud sa call center kay kanang gitagaan sa gyud ko niya dayon ng work ba wala ko niya gyud katanggong o dugay. So pasalamat jud ko dako kay na siya gigamit nga tao, of course Ate Mel. O pasalamat ko ana kay kanang iya jud kong gitabangan ang makatrabaho, and praise God, I am still alive and kicking, char. With alive and kicking, of course nga. Kanang daghan jud kay siya kanang natapang ba kining words na ko karon kay kanang maka-compare sa jud ko nga mas dako-dako gid siya og kanang salary ba compare sa call center nga hago kay ang lawas ana ba inara ko sa balay makita man siguro sa lawas nga ang nakuan ba kanang murag basta healthy na tanawon. So pasalamat jud kay kung dako kay kanang wala na sa jud ko na stress sa job ba kanang as in nindot jud kay siya nga blessing gid sa kuha kay kanang iya jud gitubag akong mga patampo gani nga kanang wala jud ko niya gipa stress, wala ko niya gilisod-lisod. So pasalamat ko ana, and then pasalamat sa jud kog dako kay sila ka nakita man jud nato no nga kanang ni step up na gid siya. So grabe jud ako pasalamat kay Char kanang sa youth ministry ba hindi lagi ko kana bitaw kanang sa youth manggod ganahan ko nga nimo step up. So pasalamat kog dako ay sila ka sila ba kay step up na siya. So kanang makakuha sa jud ko nga before ko mobiya sa youth ministry kaya syempre busy naman sa jud ko sa job ana ba or syempre muda ko man jud ta kanang syempre ko man jud pero kanang confident na ko nga na ko'y mapasahan nanay ko sunod ba nga na mo lead sa young people. So pasalamat jud ko ako kay si God iya jud ni kanang mature sila kay nga na. So prayers na ako of course nga kanang dili lang sila ka nga napay-daghan nga mo step up sa youth ministry nya kuan sad. Pasalamat sad ko ato kay si Kuya na nasa mo na kauban na namo kay kanunay katang sa una kay ginaampo bagya gyud na mo like past like 2 years ago man ata to atong naka-join ko last time. Ginapo na mo nga baka uban na mo si Kuya dili ba kay para kanang dili may dili may mahadlok ko sa sa siya ngadto na ba. So pasalamat may kay iya jud gihatod si Kuya dili ba nga kanang nakapiling na naman siya mo ana mo nya prayer ko sa jud ako nga kana of course mga trabaho siya nga na ba. So basta mga na to daghan kay kog angayon ni pasalamat basta kanang sigad kabaw na jud ana. So pasalamat ko sa tanang yun, sa tanang kaayo niya, and I know si God, dili jud siya magkuwang nato. Basta patayon lang dito sa pagpangalagad, sa pagpabiling manikunon diha sa iya ba. So mo to kanang ako lang ipuno siguro sulod na lang pud puhon kay I know daghan pag blessings nga hatag si God sa kuaw sa akong tibok pamilya. So maro ta kay balik ta ng duhok himay sa buhay nga Dios. Amen, praise God. Basta yung ba, wala na? Over, palihim na naman siya. Anyway, bisan pag di mo kasulti ka, actually, nakapasalamat magiging mo sa Ginoo sa kasing-kasing. Ang purpose lang aning aminaw ta sa uban is madasig sa ta. Galasig ba mo kanay achievements ang Ginoo sa kinabuhi sa atong mga igsoon? Baka na to ang Ginoo na, kay all glory belongs to Him, Diyos, kay wala bilayan nga credit, atong wala lang person nga kreditan nato sa tanan natong mga achievements sa life kundi ang Ginoo lamang one ay lang pa. So this time para kanang ma-pray ni nato kay biubay man ta karon nga take time man ko mag-circle ta. Ako na lang hangiyon nga mangita mo og kanang partner niya change lang partner lang kay para dali ra ta mahuman. Okay. Okay. Time check is 4:17. So we will pray siguro na may partner nga asa mo kana lang dili husband wife ka kana lang lain na person lain nga family ha paganahan mo nga paon ni bunot-bunoton sige bunot-bunoton lang si papaliogsis and then bunot-bunoton nya ato lang equip para paspasan nato and then after which
Mukanta ta, dili lang full band siguro, pwede lang kung sa man kanta lang ug ang isa minute. Nga mukanta ta siya wait na to. Oh, anong God, glory to God. Alone. You are God alone, okay. Then tunga-tunga niya na is mo-pray ta sa atong prayer items. Okay. Magduga ng kasa. Sige. So, paliw ko distribute sis niya. Please, kung partner sa kinabuhi ninyo nakuha, ibalhin lang sa lain para dili para maka-pray pud mo sa uban. Ako sis. Okay. And damon na to nga kagulingon. Pabalik sa inyo. After which, mga tata o You are God alone, walilain na itong sampiton sa atong prayer sa Ginoo ganay lakin ta. Amen. Okay, praise the Lord. Imo mong gili. Nakabasa mo. Ako galing ganyan na. Okay. Isa mo na. Abang Z. Pwede sa ninyo butangan no? Prayed by para may bawa na to kasi pray na to sa diyan na to i-correct you. Sige, so prayed by sa atong suon. So paliw ko basa sabta, then after we will sing. After that we will pray. Nabasa na ninyo mga igsoon, ako ang iyon nga tananta, mamarok o witan sa nato ang Ginoo. Wala tayo lain nga duulon ikaw lamang o Diyos. Yes Lord Jesus, hallelujah.
iampo ni sa Ginoo ay mo igsoon nga dunay mga prayer requests. This is one way of showing our love, one way of showing our concern and support sa atong igsoon sa iya hatod kay according sa Bible. We are asked to pray for one another. We're asked to pray for each other. So this time, let's call before the Lord and let's pray for our brothers and sisters. Let's pray simultaneously. Let's pray. Say the words for the Lord. Hallelujah, O God. Yes, O Diyos na biglahanan, among pagtampo, Ginoo, among iampo, Lord, Sister, Ginoo, protest that you are going to bless her, O Jesus. Sa iyang pangandoy, Ginoo, ng church, Ginoo, will grow in numbers. Iyang pangandoy, Ginoo, that the church will grow in numbers. Grow spiritually, and the church building, O God, will materialize in grace. Nothing is impossible for you. Thank you, O God, for Sister Risa, O God. Thank you, Lord, that she prayed for the church, O God. May mahimong simple, mahimong comfortable, mahimong hanay, mahimong ang building project, yung hatay ito, Lord, ginasas members, Lord, Jesus' name, all the other ways, is nakahatag nila sa paagi. In the name of Jesus Christ, we pray. Thank you, Lord, ang iyong family, protection sa kanyang mga anak, ay Lord, ang trabaho sa iyo, Ginoo. Tawag yan po, Ginoo, ang iyong anak, Lord, babae, ang iyong panang, Ginoo, na magiging alagat sa kanino, they will stay, O God, that they will be planted church, Ginoo, sa marriage, in Jesus' name. Nothing is possible. As long as the Lord, Ginoo, and understands the word, penetrate upon their hearts, Ginoo, and you bring healing, Ginoo, spiritual, you bring salvation, you bring enlightenment, you bring generation, justification, and all kinabuhin. Good you, season ko na Ginoo, sa ilang anak, na lalaki, Ginoo, sa dami, Ginoo, I pray that the Lord, kapag nila, Ginoo, sa Yesu Cristo, pinalagat sila, Ginoo, I pray, Lord God, that you will promote your Christian church in Jesus' name. Lord, that we will ask for the use of the Lord, that you will come to reach out to me, bless Manila, tapang kanina, Ginoo, yung mga kaluwas na pagkani lang kapagsukan, Ginoo, kung si Yesu Cristo, Ginoo, sa Diyos, kaluwas, hallelujah. I pray, O God, sa ilang nakakasal, na sa city, Ginoo, at ay panatigan, Ginoo, sa city. Lord, I pray that you will touch his body, Ginoo, and as we thank Lord sa iyang lawas, go up to normal, Ginoo, and all that, Ginoo, will be back to normal, Ginoo, and there will be miracles upon miracles in ang kinabuhi. In Jesus' name, and ang palagi ito po sa maraming sige, I pray God, and protection and guidance, Lord Jesus, in ang grandfather, Papa, sige, all family members, all of the world, Ginoo, I may not know them personally, but I pray, Lord God, that may lack kanila personally, I pray, O God, that you are going to save them spiritually, provide their needs, O God, protect them, Ginoo, and I pray, Lord God, that you will put sila sa Ginoo, Ginoo, sa sinulong, the same shall say, remind her in Jesus' name, unlike the cities and memorials. I pray for the voice of Ginoo, sa protection, guidance, and wisdom, na inibutan kami at mapalit mo, welfare, Ginoo, kailang kinabuhi, magkapanalangin, bless ka sa ilaw, rin isipin kami, sila sa trabaho, Ginoo, Lord, and sources of income, and palibalay, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I pray for good health and wisdom, Ginoo, and Ginoo, silang tanan, Ginoo, mas kinabuhi, maligod sila, Ginoo, sa puso, Ginoo, sa pangalan ng Ginoo, kakasing, Ginoo. Amen. Hallelujah. Even, Lord God, I pray sa inahan, Uluyan, without you sa pinasok, Ginoo, that there will be hope, that there will be believers, Ginoo, honest enough. They will be believers, Ginoo, that free, that fearing, Ginoo, and that is working, Ginoo, to share sa gospel sa ilahan, Ginoo. I pray to more Christian workers, Lord, God, fearing, Ginoo, leaders, Ginoo, send us, Ginoo, Lord, Ginoo, honest, Ginoo, 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 sakto, justice, Ginoo, I pray for Philippines, Lord, the churches, Lord, Christian churches, Ginoo, working with our numbers, Ginoo, the lost daily, and I pray that you will bless it and bless, O God, in our last Christian nation, O God. Yes, Lord God, hallelujah, in Jesus' name. Oh, Father, we thank you, Lord, for the good things that you have done, and for
Father, for the good things that you ginabuhat ka lang po, Diyos. We bless you. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. If you are done, you also pray for the coming Pagyo. Pray for God to intervene, God to help us, God to protect us. Above all, pray for people to repent of our sins. Pray for people to come to Jesus and have the saving knowledge. All these things may happen because God has a divine purpose. As a church, let's pray for all good things. Yes, Jesus, hallelujah. Among yampo, Lord, I pray ang Bagyo, you are going to weaken it, you protect your people, you protect the properties of God, and let the people of God realize that they need you, we need you, O God. That nothing ever is very important in life other than you, O Jesus. We pray, Lord, hallelujah, mag-aanda mga katauhan, we pray, mas dasig kami, mas masampit kami ganito, protektahan mo mga katauhan, ikulong mo, pagbalay, ikulong mo mga pamilya, i-bless ka, Lord Jesus, I pray, Lord God, you rebuke all the works of the enemy of Jesus. I pray, Lord, let the people prepare, oh God, we will call upon you in Jesus' name. Oh Jesus, hallelujah, nothing is impossible with your name, God. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, God. Let's continue singing unto the Lord. Let's You begin. are God alone, from before time began. You are on your throne, and you are God alone. You are God, Lord God. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You are God alone, from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're unchangeable. You're unchangeable. You're unstoppable. That's what you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. Yes, before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are. God alone. Yes, Lord Jesus. Nothing is impossible with your name. Thank you, God, for the things na mong allow to happen in life, Thank you for making us strong. Thank you, God, for making us realize. Thank you, God, for saving us, Dili man ako makasataksan, tanan na mga ngay pasalamatan. But thank you, Lord, kay kumbinsido mi nga ikabutan ka namin. Sorry, O God, there are times that we are murmuring, we are very complaining always, At times, malimtan na mo to count the blessings you have offered, you have given to us. And we will just be focusing on some problems in life. But thank you, Father, for reminding us. Nga kung imong tipugpon, tapukon ito ng blessing, imong ihatag ka na mo, layo na niyo, Diyos, sa among problema karon. Salamat, Kung sa among prayer nga, as we continue living in this life, may you use us, O God, to be the catalyst of change, to be the bona fide member ng Likod, dasig, ng mga lagad, kanimo aning imong iglesia dinhi. And thank you for these people, nga imuhang i-establish ilang pagtuo kanimo, nga nothing will shake them, nothing will shake them, O God, nothing will destroy them, because we are all protected by your grace and by your blood. Thank you, Father, kining prayers kinaan mo din. Nga akong iusahon, ako ang iyo ng tanan nga,
yung ihatag ang mga papel niyo din ni kanako. As I pray collectively, can you please collect the prayers? Ginoo, according to your word, sa book of Revelation, the prayers of the righteous are the incense to your kingdom, are the incense into heavens. Lord, humog ngayong sinso, Ginoo, ang mga pag-ampo sa imong mga matarong na katauhan. Busa, Ginoo, among kiniusahon, kaya among gituhuan, nga lamang ni sa imong mga kamot. Nalamang kini o Diyos sa imong desisyon, isip the sovereign plan, sovereign will, sovereign God sa among mga kinabuhi. Therefore, O God, all these plans and prayers, we submit upon you, O God. Kay imuhang kabubuton ng matuman. Pasalamat, Ginoo, kay among mga kasing-kasing imong gilinya. Imuhang giusab, simo sa imong kasing-kasing. Busa ang resulta, Ginoo, ang among gipakampo, ang among mga gitinguhan, mauusab ang imong gusto o kalipay. Busa, Lord, kining among pagampo sa inyo, sa among ginag-dedicate kani as an incense, O God, as a living worship to you, nga ikaw lamang among dumulan sa piton, o kung makita ko maning tanan, ikaw lamang among pasalamatan. Only you can get the credit, O Father. Only you can get the glory and the praise and worship, O God. Thank you, Father, for the people nga natin eh. It's a sign of submission ang among paghatag sa mga pagkampo kay ikaw lamang makatuman, ikaw lamang ang makabuhat ni ini. Things beyond our control, O God, we entrust these things to you, and nothing ever will be remorseful sa mo kay ikaw ang among gisabitan. Thank you, God, sa mga kalaw na nianhay karon. Ang among mga pagkampo, kanang sipag family members, and sa mga pamilya tanang mga karintihan na mong Ginoo, mga kainsuunan, mga kagalaan. Ikaw, Ginoo, magtandog kanila. Na one day, maubana mo sila sa pagsimba ni Diyos. One day, makasabot sila sa mayong balitang, mga lagad kauban ka na mo, Diyos. Maguli kami nga malipayon, puno sa kalipay, kung andamon mo kami, Ginoo, sa tanang katalagman, ng problema, mga bot, diyan na Ginoong Jesus, protektado mining mo, Diyos. Diyan, nimo, Ginoo, lingkod kami ng barok mo, tayo. Busa, Lord, even naman sa mga snacks, kaya mong pagkakanon, Ginoo, salamat sa mga tao na imong gigamit, hamang maandam kini, sa mga tao na naghatag mo love offering, donation, humanitary support, para may tamo kini, ikaw mag-bless ka na mong tanan, even makaisunan nga natin na nakapil karon, mag-bless ka na mong tanan, kaya wala may laing tinguhan, Ginoo, harap ma-blessing food be sa imong iglesia, harap ma-blessing food be sa among pamilya, even sa among mga isikatao. Salamat, Ginoo, sa tanan. Busa, Lord, among iuli ang tanang dugong pasalamat sa imong ngalan. Wala na ilain pa among pasalamatan mo daygon sa ngalan na Ginoong Jesus. Amen and amen. Saka na ito ang buhay na Diyos, mga kaigulan, and praise the Lord. So this time, mga snacks ta, or before tayo mag-picture sa diaita, para na tayo documentation nga naka-attend ta karon. Amen. Pwede, di rin lang tayo siguro, padali.